Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 1, 2025. Pero ang araw po na ito ay hindi maganda sa marami po nating mga kababayan, partikular sa Visayas Region. Tinamaan po ng napakalakas na lindol ang nabanggit po na lugar. At tayo po ay nakikiramay sa mga pamilya po nang nawalan po ng mahal sa buhay. Isang 6.9 magnitude earthquake ang partikular na sumira sa isang century-old ng simbahan sa Cebu. Ayon po dito sa balita ng Inquirer.net, 22 katao na po so far ang accounted na pumanaw. Ito po ay paalala na talaga marahil ng ating, ayokong maging makadiyos sa harapan ninyo, no? Pero mukhang paalala na po ito sa atin ng Diyos na partikular sa taong gobyerno, magtinu-tinu na po kayo. Malamang sa malamang, ito pong lindol na ito maghahayag ng mga substandard project sa mga infrastructure dyan po sa Visayas Region. At kamakailan lamang, kaliwat kanan din bagyo ang dumaan sa atin at ito nga po, hinayag nito ang even ghost project, substandard project tungkol sa flood control. Pumutok din kanina ang Taal Volcano. Samot-saring mga natural na kalamidad ang dinadanas po ng ating bansa sa ngayon. Kaya mag-isip-isip na kayo, mga public official na partikular na sasangkot ngayon sa mga katiwalian na ito. Hindi natin sila sinasabing guilty na sa harapan ng batas. I do not know sa perception ng publiko. Kayo na po ang humusga. Sa ating pong pag-uusapan sa oras na ito, ay ang posibilidad na pagkakakulong ng 5 senador. Ito ay sina Senators Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bongo, at Bato de la Rosa. Dalawang magkaibang bagay po ang ating pag-uusapan dito sapagkat sa unang tatlong binanggit ko, ito po ay may kaugnayan sa di umano'y kanilang naging partisipasyon sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ito nga po yung flood control projects anomalies. Sinasabi kasi sa mga bintang sa kanila na sila po'y nangumisyon. In particular, noong September 26, 2025, ang Department of Justice ay naglabas po ng abiso sa publiko na ang mga sumusunod na individual, kasama yung mga binanggit po nating senador, ay for case build-up na sa National Prosecution Service para po sampahan ng mga kasong kriminal. Kasama ng mga binanggit po nating senador ay ang dating kongresista na si Elizalde Co, alias Beng Ramos, alias Mina, Undersecretary Marie Mitch Lim Kahayon Uy, dating Undersecretary and dating kongresista, Mr. Maynard S. Ngu, kasalukuyang Undersecretary. May mga panawagan po sa kanya na magbitiw po siya sa pwesto. Dating Senador Bong Revilla, Miss Carlene E. Villa, dating Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer Henry C. Alcantara, Mr. Giancarlo Rivera, Miss Linda Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jess Mahusay, Andre Balatbat, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer RJ Domasig. Ito pong mga binabanggit po nating pangalan, ito po ay nag-ugat sa naging testimonya ng mga engineers na sina Hernandez, Alcantara, Mendoza at Roberto Bernardo. Kaya kung magtatanong kayo bakit wala pang nadadamay na mga aktibong kongresista rito, yung mga pangalan po kasing nadinig natin na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ay patuloy pa rin pong sinusuri ng ating Department of Justice. Pero marami pong mga kongresista ang involved dito. Kaya wag po nating isipin na mga senador lamang ang pinupuntirya natin. It happens lamang na sa mga balita, mas tutok po ngayon ang mainstream media dahil yung mga impormasyon available talaga na tumutukoy dito sa mga senador po na ito. And i-leave muna natin ang flood control anomalies na ito. Talon tayo ng bahagya sa kakaharaping problema naman itong dalawang senador na atin din binanggit kanina, si Bato at si Go. Ayon po kay dating Senador Antonio Trillanes, ang pending na lang na warrant of arrest na maaaring lumabas ay para kay Bato at Bongo. Wala daw kay Aguirre at Sara. Kung meron man dyan, baka daw kay Albayalde. Ito po ay pinaka-latest na impormasyon na ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay po ng kanilang reklamong crimes against humanity dito kay Rodrigo Duterte at sa mga co-perpetrators po nito. At sa post nga po na ito ni Antonio Montalban,
isang investigative journalist, binahagi niya po ang posibilidad na ang paglabas ng warrant of arrest ay sa January to March 2026. Bakit po? Ito daw kasi ay, basahin ko yung kanyang panulat ang mga arrest warrants ay ine-examine pa daw po ng ICC internal auditors kung ang mga ebidensya daw po ay magja-justify sa pag-issue po nito. Ito po ay magte-take ng panahon at lahat daw po ay kailangang suriin. Then it will go to the ICC external auditors for the same aim. Ito bang ebidensya ay makatarungan para sa pag-issue ng warrant of arrest? At higit sa lahat, kung ang ebidensya ba na yan ay meron pong kasiguruhan ng conviction. Kaya asahan daw po natin na ito ay lalabas sometime between January to March 2026. Ngayon, pakinggan po natin ang naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Nasa Netherlands po siya ngayon na nababaliw yata yung isipan ng mga supporter ni Rodrigo Duterte dito kasi samot-saring mga komentaryo ang kanilang inilalabas na ginagamit daw po si Antonio Trillanes ng kasalukuyang gobyerno para daw po persecute patuloy ang kanilang sinusuportahan ng mga Duterte. Pero ang katotohanan po diyan, bahagi po kasi ng kaso. Ito pong si Antonio Trillanes, sila nga po yung complainant noong 2017. Kaya kinakailangan niya physically or personally present doon sa ilang pagpapatawag ng kaso na ito kaugnay ng kinakaharap na crimes against humanity ni na Rodrigo Duterte at ng kanyang mga co-perpetrators. Pakinggan po natin ito pong interview po sa kanya. We are talking to former Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Senator. Hi, Senator. Yes, Nasa ba ngayon, Senator? nasa Manila na. Portugal. Parating lang natin. Sir, I stand corrected, nakabalik na pala. actually, that's what I wanted to confirm with you. Galing ka daw The Hague. Yes, galing po tayo doon. Meron po tayong mga engagements doon. So, marami tayong nalaman at marami rin tayong nagawa. So, nalaman niyo, Siya, kasi dumarating dito, Senator, ng mga news Lumabas sa Manila Times, at sa Manila Times ulit. Lumabas na. Nadapa doon yung Pangulo at nahanap unconscious, among other things. So, of course, these are things that are medyo confidential. But anyway, what have you discovered? On the birds daw, nabibigyan na ng interim release. Ganun ba mga balita? Oo. So, una muna dyan ukol dito sa sitwasyon, yung ilalabas na ilang beses daw na unconscious, na nakita, ako, I am not inclined to believe na nangyari yan. At dahil na-discuss sa akin extensively yung detention conditions doon, merong medical team na on standby sa loob ng detention facility. And besides yung detention facility, parang country club yun, parang resort yun, komportable sila. May mga order list na kung ano yung mga kailangan nila, tapos may mga recreation facilities. Then, itong si Digong mismo, meron siyang access sa pamilya niya 24/7, kaya niyang tumawag. Kaya dapat na hindi ito nasabi nung mga anak niya tuwing bumibisita, di ba, nagpe-press con sila after. May isang insidente na wala silang ni-report as late as last week nung... Kung pagbabasehan natin tong kwento ni Antonio Trillanes, sinungaling talaga tong magkakapatid na mga Duterte, no? Saka yung mga supporter nila. Pinalalabas nila sa harapan ng publiko yung isang sitwasyon na hindi naman pala totoo. Nung nagbisita sila, paglabas, wala naman prior to September 23 na confirmation of charges hearing. Kaya ako naniniwala, gimmick lang nila to, drama lang nila to, para makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. At the same time, para sa kanilang base dito sa Pilipinas, kaawaan siya. Kaya yun lang po yan. Kasi aside sa emergency medical team sa loob ng detention facility, may naka-standby na ambulansya, 5 minutes away lang hospital. At alam niyo naman yung Netherlands, very sila sa human rights at saka sa mga ganyang medical conditions, humanitarian conditions. Very sensitive sila sa ganyan. Kaya malamang hindi yan totoo. Nagdadrama lang itong pamilya nila para dun sa mga gusto nila mangyari. Senator, were you able to see the detention facility for yourself? Diniscuss yun, part yun doon sa isang engagement ko, diniscuss yung mga polisiya nila. Para makita lang. So, ako, I was able to physically go to the detention center, pero hindi ako pumasok dun sa kung saan si Digong. Tinignan ko rin yung kung saan dun yung mga Pilipino na supporters niya, kung saan sila.
In fact, I was able to engage with some of them. Hindi naman sila violente in person sa online lang parang ang gagalahitin. Parang ganun. Buti naman you clarified that. Baka next thing we know, sabihin, the news will be dinalo mo si Digong sa cell. Oo, nakita ko yung detention center several years ago. Tama yung sabi ni Senator Trillanes. Para siyang country club. Linis, malaki. We've seen pictures, diba? Sa social media din. They're Yes, quite yes. Sa site nila. Nakapasok ako nun dahil may kaibigan ako tika ICC. Nakapasok ako doon sa ICC at saka doon sa detention. Yung detention center, iba Nahiwalay doon sa mismong korte. No? Kaya, pan siya. Kumbaga, kung Oy, may bisita kayo. Ini-interview nyo si dating Senador Trillanes. Bigyan nyo ng pagkakataon magsalita. Huwag kayong magkwentuhan. wala kang kondo, pwede kang kumuha ng payment at doon ka tumira. Senator, anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nila Senator Bato and Ayan na. si former Justice Secretary Vital. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, tatapatin ko kayo. Ang pending na lang ng warrant na maaari lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala Yun. kay Libre, wala kay Sara, and anybody else. So, kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Okay. Malinaw po Kung ang pagbabasihan pong impormasyon ay itong ibinabahagi ni dating Senador Trillanes, mukhang tiyak talaga siya na lalabasan po ng warrant of arrest. Ito pong dalawa, Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Merong summary akong nakita ng post dito kay Attorney Jesus Palsis no? Base po ito doon sa interview kay Antonio Trillanes. Sabi po dito, ano ang mga basihan ng warrants for Bato and Bongo, basis? Sonny Trillanes is speaking in One News PH said that arrest warrants for Bato and Bongo will probably be issued early next year. Silang tatlo ang integral sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy. Siya ang nag-utos. Kill, kill, kill. Si Bato yung nag-implement ng Oplan Tokhang through the PNP. Napakalawak ng kaalaman ko dito sa Oplan Tokhang, mga tols, dahil police pa po ako nung mga panahong iyon. And academically and policy ang pinag-uusapan, kaya natin i-discuss yan. Pero hindi na natin gagawin. Tuloy po tayo dito sa pagbasa. Si Bongo naman, yung paymaster. Very crucial, very substantial yung testimony ni Rowena Garma. Magte-testify si Garma laban kay Duterte. Lalo ngayon, may kinakaharap ng murder case yan. Kaya gagawin siguro ni Garma ngayon yung lahat para lamang kahit paano maituwid na yung kanyang naging pagkakamali. Anyway, yan po ang inaasahan natin next year kung mangyayari ba o hindi. At syempre, ito pa pong 3 senador. Di ibig sabihin, 5 senador ang posibilidad na makulong sa hinaharap. Ulitin po natin ang mga pangalan. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bongo, and De La Rosa. Lahat po sila kapanalig ng mga Duterte. Ano kaya ang mangyayari? Mapapalitan ba sila? May mga kumakalat kasi na impormasyon, mga tol, na yung mga sumunod daw sa bilang nung nakaraang halalan ang papalit sa kanila. Actually, hindi po totoo yun Kasi hindi po sila pwedeng matanggal sa kanilang posisyon unless guilty talaga sila doon po sa kinakaharap po nilang mga problema sa ngayon na eventually maaaring maging ganap na kaso. At kung yan ay patuloy lamang na nililitis, makukulong lamang sila. Parang si dating Senador Leila de Lima. Natapos ang kanyang termino, 6 na taon bilang senador nang siya po'y nakakulong. Ganon din ang pwedeng mangyari dito sa 3. Kay Chis Escudero, kay Jinggoy Estrada at kay Joel Villanueva. Si Jinggoy Estrada, posibilidad na syempre hanggang 2031 po ito. Hanggang 2028 saka si Chis Escudero. Lahat pala sila Lahat silang 3 kasi matatapos ang termino nila. Samantala itong si Bongo at saka si De La Rosa, re-electionist po ito. Ang tanong lang dito kung labasan ito ng warrant of arrest, kung ito po'y magpapasakop sa jurisdiction ng ICC. Kasi malinaw sa pahayag ng dalawa na ito na hindi sila magpapasakop Kaya malamang sa malamang magtatago ang mga ito. Ang tanong, mahuhuli kaya sila? Aabangan po natin yan. Ngayon, update na tayo sa flood control project anomalies. Ano na ba ang mga kaganapan dito? Katulad po ng mga nasasangkot,
Partikular itong si dating Congressman Saldico, yung kanyang air assets tinangkang i-deregister. Ibig sabihin po pala nun, bago ka makapagbenta, kailangan naka-deregister ito para hindi magkaroon ng problema doon sa bibili. Buti na lamang naagapan po ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ang balita dito. Cavite, Luzon, Visayas at Mindanao. Napigilan ng tangkang manong pag-deregister o pag-alis ng 3 helicopter na konektado kay Zaldico sa rehistro ng mga aircraft sa Pilipinas. Sabi umano ng kaap kay DPWH Secretary Vince Dizon, ginawa yun dahil may planong ibenta ang air assets. Tiniyak na kalihim na hahabulin ang lahat ng ari-arian ni Ko kahit hindi siya umuwi. Nakatutok si Dano Tingkungko. Si Elizalde ko ewan ko, hindi ko kasi napanood ng buo itong balita. Ito po ay nagbitiw na sa pwesto last September 29. Kasi yun po yung huling araw na ibinigay sa kanya, palugit, ng House of Representatives under the leadership of Speaker Faustino D. III. At instead na bumalik dito sa Pilipinas, siya po ay nag-send ng kanyang resignation letter na sinasabi doon na mas pinahahalagahan niya daw po yung kaligtasan ng kanyang pamilya at syempre yung kanyang kalusugan dahil hindi daw po kaya sa Pilipinas yung mga medical procedure na dapat gawin sa kanya. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. 41 air assets na nakarehistro sa 3 kumpanya may kaugnayan kay Congressman Saldico ang minsan nang isinapubliko ng DPWH. Ngayon, ibinunyag naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na 3 helicopter ng mga kumpanyang konektado kay Co ang tinangkang ipa-deregister. Bagaman hindi malinaw kung pareho sa mga ipinakita noong air assets. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 chopper sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Kaya yung mga aksyon na ganito mga tol, lalo lamang nagpapatibay sa isipan ng publiko na talagang may kasalanan itong si Saldico. Kasi kung legal ang pinanggalingan ng mga air assets na yan, bakit mo kung kailan iniimbestigahan ka saka mo tatangkaing ibenta? Saka bakit ayaw mong bumalik dito sa Pilipinas kung talagang wala kang kasalanan? Pwede ka namang bumalik and harapin mo yung mga problema, magsalita ka partikular sa ipapatawag na hearing ng Blue Ribbon Committee muli kasi invited na siya as resource person doon dahil hindi na nga po siya kongresista. Ganon din naman ito pong si Congressman Martin Romualdez sa pamamagitan ng leadership ng both houses, i-calls through nila doon sa speaker yung invitations kasi as a form of parliamentary courtesy daw po yan. Yun lamang. Pagka ikaw ay nakapagsalita ng makatotohanan dito, hindi ka naman siguro makokontempt. Pwede ka ulit lumabas ng bansa, hindi ka naman pwedeng pigilan. Kaya sa ginagawa ngayon ni Saldico, lalo tuloy lumalakas ang paniniwala ng publiko na siya po talaga rito ay may kasalanan. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang kaap, nagahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Sa Webes ay posibleng magkaroon ng update sa mga asset na pinahihingan sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Bukod sa real estate, bank account, kotse at iba pang assets, sinisilip din ni Dizon ang insurance policies na nakapangalan sa mga tinukoy na nilang personalidad. Kasabay ito ng pagsalang ng Insurance Commission ngayong araw sa pagdinig ng ICI. These are financial assets, itong mga insurance policies na ito. At yun, kailangan yan habulin. Kasi kailangan maibalik yung pera ng mga kababayan. 5 bagong DPWH Undersecretary naman ang nanumpa ngayong araw kasunod ng pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Kilala ko sila, kailangan syempre trusted. May experience both sa gobyerno at sa private sector. At kailangan din natin ng mga abogado, kamukha ni Undersecretary Bernabet, ni Undersecretary Organo, kailangan din natin nung sanay sa pag-iimbestiga. At kaugnay ng effort na ginagawa po ng ating gobyerno, kagabi sa balita po ng GMA News, naglabas po ng press release ang Anti-Money Laundering Council. At ito nga po ay pinapalawak yung pag-freeze
sa assets ng mga involved na personalidad. Dito, basahin po natin ito pong press release. AMLC widens asset freeze in flood control fund probe. The Anti-Money Laundering Council secured its third freeze order from the Court of Appeals on September 30, 2025. This expands its crackdown on suspected money laundering activities of public infrastructure funds tied to the flood control project controversy. It covers a broad range of assets potentially linked to individuals and entities subject of ongoing investigations. Napakarami po nito mga tol. Among those frozen are 836 bank accounts, 12 e-wallets, 12 insurance policies, 81 motor vehicles, and 12 real estate properties, marking the most extensive asset freeze since the probe began. Balik po tayo dito po sa hindi, basahin pa natin itong ika-5 paragraph o ika-4. The latest freeze order builds on two earlier directives that collectively immobilize 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 vehicles, 30 properties, and 12 e-wallets. As of current estimates, the total value of frozen assets stands at 2.9 billion pesos, a figure expected to increase as the investigation deepens. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Tulad ni Undersecretary Disnar, na by the way, kaibigan ding matalik ni Mayor Benji at ni General Asurito. Para sa GMA Integrated News, dahil nating kung nakatutok 24 oras. Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa 2 tao nang humarap sila sa komisyon nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Closed door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Majority ngayon ng mga nagre-react po dito ay gustong maging publicly available. Ito pong dinidinig o ginagawang pagdinig po ng ICI. Kasi talagang hindi mawawala yung pagdududa sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa kasalukuyang gobyerno. Dahil nai-involve po dito, no other than bagamat wala pang tiyak na ebidensya laban sa kanya, ay pinsan ng ating Pangulo, ang dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Kaya ako, for the sake of transparency, sumasama ako sa panawagan na ito po'y dapat maging publicly available. Taliwas po doon sa paninindigan ngayon ng ICI na hindi daw po nila ila-livestream ang investigation ng ICI. Sa ganung polisiya kasi, nagkakaroon ng pagdududa ang maraming mga Pilipino na baka may cover up na nangyayari. May mga nagsasabi pa nga na baka depende daw po sa kalabitan. O, di ba? Sana mapakinggan po tayo ng Independent Commission for Infrastructures kasama ng mga napakaraming nananawagan dito na gawin pong transparent sa lahat ng mga pagkakataon ang kanilang isinasagawang investigasyon. After all, hindi naman po sila prosecutorial agency ng ating gobyerno. Lahat ng kanilang investigation na isinasagawa ay recommendatory in nature lamang. Sa huli, ang magdi-decide kung ito po ba ay proceed sa prosecution ay either the Department of Justice or the Ombudsman. Kaya I believe, naniniwala talaga ako dito na dapat maging transparent ang pagdinig po ng ICI. Kung may mga sa tingin nila na ito'y makaka-prejudice o doon sa makakapaglagay sa alanganin sa national security, saka na lamang nila i-close door. Pero yung mga pangkaraniwang nakikita natin na pagbibigay ng pahayag sa publiko, katulad sa Impracom, sa Senate of the Philippines, Blue Ribbon Committee, dapat gano'n na lang din ang gawin nila. Bigyan nila, kung ayaw nilang i-livestream, bigyan nila ng pagkakataon na kasama ang mainstream media doon po sa ginagawa po nilang pagdinig. Anyway, yan lang ay panawagan natin. Hindi naman natin na pangungunahan kung ano man ang maging desisyon nila, susundin pa rin natin. Wala lang tayong magagawa. Pero baka sakali, baka pagka nag-ingay po tayo na nag-ingay dito, tayong mga Pilipino, majority po tayo, makinig po itong ICI at gawin po nilang transparent sa public ang kanilang ginagawang pagdinig.
Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico Curry at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umaming nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinu-question ngayon. I'm also willing to return mga properties, like sila price. Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI pero tikom ang pagpipisa na. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-tell all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umuni mga ibinayad sa 2 katao na hindi muna nila kinilala. Katulad yan, tell all sila. No? Curious na curious ang public dito. Kasi ang dami talagang mga kongresistang sangkot dito. Malakas ang paniniwala ko dyan. Ang problema, yan, nililimitahan nila yung impormasyon, hindi na tuloy malaman ng publiko ngayon. Sa parte ng Senado, nagtatampo ang mga senador. Kasi puro daw sila ang pinagdidiskitahan, partikular ng publiko. Kumbinsihin nyo itong ICI, sumama kayo sa panawagan. Ano? Sumama kayo sa panawagan na gawin po nilang publiko ang pagdinig po nila. Nang sa ganon, pare-pares na kayong mabatikos. No? Hindi naman lahat po ng mga senador at ng mga kongresista sangkot dito. Pero malakas talaga ang paniniwala ng mamamayan na marami sa kanila ang nangungumisyon. Nangungumisyon, kaya konsumisyon sa taong bayan ang ginawa nila. Bukod sa mga nabanggitan nilang mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We'll have a supplemental affidavit. So magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yun, sino tumanggap, magkano porsyento. Ganun yun eh. So kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as executive director nitong Yan ang problema. Kung ayaw nilang i-livestream, papasukin nila ang media. Investigatory and recommendatory body lang naman itong ICI. Hindi naman prosecutorial ito. Kaya nagkakaroon tuloy ng kaisipan, katulad po ng pinapakalat ngayon itong si Paulo Duterte, na bakit daw sinisingle out sila. Ito, katulad, walang mga ganitong issue kung yan ay nakapublic. Sabi dito nitong si Paulo Duterte, why is flood probe persistent only in Davao? Di ba? Alam naman natin na hindi lang naman sa Davao iniimbestigahan ang mga anomalya na ito. In fact, hindi nga sila masyadong napopukusan itong mga nakaraang araw Ngayon, nagagaslight ng mga Duterte ang sitwasyon kasi tago sa publiko yung isinasagawang investigasyon. Higit sa lahat, nagagamit nila ngayon ito para sabihin na may pinoprotektahan ng kasalukuyang gobyerno. Sinasabi nila, natatakot lang kayo na lumabas ang katotohanan dahil sangkot daw si Congressman Martin Romualdez. Para ma-address yung mga ganong kritisismo, kung ayaw nilang i-livestream, bigyan nila ng pagkakataon itong mainstream media. Siguro naman hindi magsasalita ang mainstream media ng pamumulitika. Kung sa mga vloggers, maaaring bias ang datingan natin, pero ang mainstream media naniniwala ko na partial ang mga ito o impartial. Ako, yan ang stand ko dito Nananawagan ako na sana bigyan ng pagkakataon ang mainstream media at least na malaman ang mga detalye, partikular, kahit mga pangalan na lamang Dahil magugulat ang publiko dito, baka pagdating sa Department of Justice o sa Ombudsman, ito lang yung mga pangalan na kakasuhan. Tapos, ang masaklap doon, baka mga kalaban lamang ng kasalukuyang gobyerno ang mapangalanan o di na politika na ang kagad ang datingan. At least sana merong transparency. Anyway, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Basta ako, yun ang gusto ko dito. Yun ang gusto ko pero hindi ko po ini-impose kahit kanino. Ako'y nananawagan na sana mapakinggan ang mainstream media, kahit mainstream media, na mabigyan sila ng access sa mga hindi naman masyadong sensitibong impormasyon ay winewell-delved ngayon nito pong
ICI. Kung si Atty. Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko. I agree. Sa isang Facebook post, sinimok ni I agree sa panawagan na yan. Sana i-amplify po natin yung mga kaisa ko sa paniniwala dito. Mag-ingay po tayo na samahan ang panawagan na ito na gawin pong available sa publiko ang mga impormasyon na nakakala po ng ICI. Para nang sa ganon, hindi po magamit ito ng mga partisan group na sasabihin, kami lang ang pinag-iinitan Duterte lang ang pinag-iinitan, no? Kasi sa ngayon, sila yung natatahak ng investigasyon O dapat, kung may investigasyon na mangyayari, kahit sa kaalyado ng kasalukuyang gobyerno, malaman po ng publiko. Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero, kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsasoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusolin muna kasi na-freeze nga yung account Kaya nga mga tol, kung ganyan lang din pala na hindi naman nila isa sa publiko, bakit pa nagkaroon ng ICI, no? Pwede naman Department of Justice ang mag-imbestiga. Pwede naman ombudsman. Hindi ko talaga magets ngayon ang sitwasyon kung bakit itinatago nila sa harapan ng publiko ang resulta ng investigasyon ng ICI no? Magugulat na lamang tayo, ito lang yung mga pangalan na lalabas. Again, kaisa ako ng mga nananawagan na gawing transparent ito pong isinasagawang investigasyon ng ICI. Uulitin ko, prosecutorial ay nasa Department of Justice or Ombudsman, recommendatory lamang ang kaya ng ICI. They can't even prosecute, di ba? Kaya sa huli, Department of Justice pa rin or the Ombudsman ang magsasampa ng kaso. Bakit nila pipigilan yung paglalabas ng katotohanan sa harapan ng publiko? Hindi po ito ordinaryong kaso na. It concerns us all. Lahat ng tao, lahat ng mga Pilipino ngayon, concerned dito dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. Ang dami na pong mga pagdududa. Nais pa ba nating maulit yung pangyayari noong September 21 kung saan across the country, kaliwat kanan po ang nagpapahayag ng kanilang dismay, anger, to the extent na sinamantala pa nga ito ng ilang grupo para isulong naman yung kanilang mga sariling political agenda, partikular ang pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ko, this is the right time na pagbigyan ang kahilingan ng mas maraming mga Pilipino. Kung may mga tumatanggi dito, magilan-gilan lang naman. Yung mga ayaw sa transparency, iilan lang yan. No? Dito nga lang sa mga manonood natin, iilan lang yung nakikita kong ayaw sa transparency. Karapatan nila yan. Pero karapatan din natin bilang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Lahat tayo ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis na malaman kung ano talaga ang katotohanan dito. Iintayin pa ba natin na masampahan lang ng kaso bago natin malaman kung sino-sino ang mga ito? As early as now, dapat alam ng bawat Pilipino kung sino yung mga possible na sangkot dito. Nang sa ganon, magkaroon ng public pressure. Pag merong public pressure, hindi makakapagtago, lalong-lalo na ang mga sangkot dito. Hindi nila magagawang impluwensyahan ang bawat desisyon ng ating mga taong gobyerno. I am not saying na kaya nilang impluwensyahan, partikular ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero safeguard kapag ka aware ang taong bayan at merong public pressure. Kaya nga nagkaroon po ng ganitong mga investigasyon dahil sa public pressure. Pagka lumakas ng lumakas yan, lalong magiging seryoso ang mga taong nag-iimbestiga dito. Yun ang ating panawagan dyan. Lahat ng bank accounts na. Lahat ng bank accounts na na-freeze ng abla. Wala pa kaming idea dyan. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na si Zaldico sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Babala pa ng Blue Ribbon Committee, posibleng umabot sa paghahain ng arrest order kung iistabi po ang imbitasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung masusunod
susundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects, padadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at nag-resign na Congressman na si Zaldico. Kung hindi sumipot si Ko na nasa ibang bansa pa ngayon. Katulad nito, si Congressman Martin Romualdez, merong investigative reports. Ang Rappler, sa tingin ninyo hindi magkakaroon ng pagdududa ang taong bayan, lalong-lalo na ang hindi mga kaalyado ng ating Pangulo kapag kakinlost door nila ang investigasyon dyan? Napakaseryoso po nitong mga impormasyon na ibinahagi po ng Rappler. Panoorin po natin ito. Sa balwarte ni Martin Romualdez, tiba-tiba ang Sunwest Construction ni Zaldico. When I say tiba-tiba, I mean billions of pesos. Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. I know sawa na siguro kayo sa akin kakabalita tungkol sa mga negosyo ni Zaldico, but still, himayin natin. Sunwest, if you will recall, is the super contractor na umabot sa hindi bababa sa 38 billion pesos ang napanalunang DPWH projects in the last decade. And sa Bicol pa lang yun ha. Pero, that's not all. It has found good fortune in other regions, including Eastern Visayas. We crushed the numbers, 6.1 billion pesos in public works projects, all in Leyte province. More specifically, all 24 Sunwest contracts sa isang distrito lang. And you got it right, kay dating Speaker Martin Romualdez. If you look at this chart, it's been winning hundreds of millions of pesos in contracts already during the Duterte administration. At the time, kongresista na si Ko, House Majority Leader na si Romualdez. Pero look, mula nang maging House Speaker si Romualdez at chairman ng makapangyarihang Appropriations Committee si Ko noong 2022, grabe, ang itinalon ng halaga ng mga kontratang napanalunan ng Sunwest sa Leyte. Where are these projects located? 1 dosena sa Tanawan, 5 sa Tacloban, 3 sa Alangalang, 2 sa Palo, at 2 rin sa Tolosa. Lahat yan, sakop ng distrito ni Romualdez. Nearly all of these projects are related to flood control as well. Construction of causeways, storm surge protection structures, at iba pa. On paper, it makes sense because Leyte, more than a decade after Super Typhoon Yolanda, is still haunted by the trauma of that catastrophe. Pero base sa tracker from the DPWH website, yung 3 of the biggest flood control projects awarded to Sunwest na nagkakahalaga between 500 million pesos and 1.2 billion pesos each, na-miss na yung completion deadline. They were supposed to be finished between November 2024 and August 2025. Pero around 24% to 77% completed pa lang ang mga ito. Yung ilang mga residente though, hindi masaya sa proyekto. Here's more from Rappler's Eastern Visayas correspondent, Jasmine Bonifacio. Hi, Dwight. Sa Tacloban na nanawagan ng investigasyon ang ilang mga advocacy group sa Sunwest dahil sa causeway. Wala rang public consultation na nagaganap at nangangamba sila sa maaaring maging pinsala ng proyekto sa kalikasan. Madumi na raw ang tubig dahil sa mountain soil na nilalagay sa dagat. Mas umuunti na rin daw ang mga nahuhuling mga isda. Hiningi namin ang panig ni Ko at ng Sunwest pero hindi pa rin sila sumasagot. Sabi naman ni Romualdez sa Rappler, wala siyang papel sa pagpili ng contractor ng mga proyekto sa distrito kundi DPWH. Hindi lang daw Sunwest ang may proyekto sa kanyang distrito, yung Tidal Embankment Project daw na conceptualize sa ilalim pa ng Aquino administration. Wala raw bahid ng politika ang mga proyekto, naging priority lamang daw ang kanyang sinasakupan dahil ito ang ground zero ng Yolanda. Given, yan ang basihan ng ating sinusuportahan na si Congressman Martin Romualdez. Pero sa tingin ninyo, kapag inimbestigahan siya ng ICI in particular, tapos lumabas na wala siyang kasalanan nang hindi ito nakita ng publiko, sa tingin ninyo, masasatisfy nito? Wag na nating sabihin ng mga Duterte supporters, yung mga critical na dilaw at pink na lamang dito kay Congressman Martin Romualdez, gagamitin nila yan laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sasabihin nila, merong pinoprotektahan si PBBM kasi kamag-anak niya, kasi pinsan niya. That's why, ang posisyon ko dito mga tol, dapat maging transparent. After all, uulitin ko, recommendatory lamang ang kapangyarihan ng ICI, not prosecutorial. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.